Tay? Dok! Dok! Tay? Tay? Dok! Tay! Hindi si tatay! Dok! Alam kong hindi madaling gawin ang inaalok sa akin ni Chiki. Pero wala na akong maisip na iba pang paraan eh. Kailangan kong gumawa ng paraan para madugtungan ang buhay ng tatay ko. Paging Dr. Fernandez, please proceed to the ER. Paging Dr. Fernandez, please Nay. proceed to the ER. Nak, saan ka galing? Diskarte lang ako. Gusto si tatay. Dumilat siya kanina pero... Sabi ng doktor, kailangan daw siyang operahan na agad-agad eh. Yan mukhang kailangan ko pasipagan para sa operasyon ni tatay. Pero pwede na ta. Ang laki naman dito, Edwin. Saan doon ang galing? Hindi na mahalaga kung saan ko yung pera na eh. Basta importante, may pandadag tayo para sa operasyon ni tatay. Ikaw hindi pa tayo nag-uusap tungkol sa pambubuk-bukit tanggol. Umamin ka nga, saan ka ba tumidiskarte, ha? Binabarkada mo pa rin ba yung mga taga-tondo? Basta na, hindi na mahalaga kung saan ko nakuha yung pera, kesyo, maganda ba o masama. Basta importante, ginawa ko yung parte ko para kay tatay. Salamat eh. O, Bessie. Tara, kape oh. Ayos lang ako, salamat. Barado ka, kaya mo. Bessie, kamusta na ba si Mang Marsing? Tumilit naman si tatay ngayon. Pero... wala eh, sabi ng doktor, kailangan na daw siyang operahan agad-agad. May blood clot kasi dun sa ulo niya, kaya kailangan tanggalin. Kung hindi, magkakaroon siya ng komplikasyon. At sana dun yung cardiorespiratory arrest. Hindi ko masyadong naiintindihan, pero parang tunog malaking pera yan ah. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pera. Kailangan ko ng malaking halagang pera. Nangutang na ako. Kumuha ako sa charity office. Pero... wala eh, kulang pa rin eh. Kulang pa rin yung nakuha ko. Bessie, sabi ko naman sa'yo, di ba? Pwede ka dun sa trabaho ko. Kasi, ganito yan, Bessie. Tapos ng operasyon, meron pang gamutan. Kailangan mo ng tuloy-tuloy na kita. Sa totoo lang, Bessie, naisip naman talaga kita eh. Naisip ko yung inaalok mo sa akin, pero... hindi ko alam kung kaya ko eh. Ikaw ang bahala. Basta, dito lang ako pag nagbago yung isip mo, ha? Sige, Nay. May alakarin pa ako. Ingat ka, nak.
Edwin. Nak, mag-usap naman kayo ni Mokang para makapagplano kayo ng maayos kung paano kayo makakatulong sa tatay niyo. Sa ako nakakausapin niyo pag umayos-ayos na siya. Sa ngayon, kanya-kanya muna kami. Kaya na niya yun. Ngayon pa kayo magkakaganyan. Ngayon pa. Siya kasi na eh. Basta, mauna na ako. Naghanap pa ako ng pandagdag para sa operasyon ni tatay. Ha? Edwin, mag-iingat ka ha. Nay, Mrs., Dok, kamusta ko ang asawa ko? natanggal na po namin ang balot sa katawan ng pasyente. Nasa recovery room na siya. Kailangan i-admit siya para magpagaling. Ligtas po si Rick. Yes, ligtas na siya. Ako, salamat, Dok. Maraming salamat po. Sige, excuse me. Thank you, Doc. Thank you. Thank you, Doc. Thank you. Ay, Anong plano mo ngayon, Mare? hindi ko pa alam, pare. Hindi ko alam kung uuwi kasi baka delikado pa dun eh. Tsaka, hindi ko na maiiwanan si Rigor. Babantayan ko na lang muna siya dito. Tama ka, Mare. Dumito na muna kayo. Tsaka huwag kang masyadong mag-alala kay paring Rigor. Malakas yun. Tingnan mo bukas. Naku, magpupumilit tumayo yun. Sana nga pagising ng pare mo para mapanatag ng loob ko. Mare, tiwala lang. Tiwala lang. Ha? Tsaka kailangan magpahinga na muna kayong lahat. O, paano? Mauna na muna kami ni Lena sa opisina, ha? Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako. Ha? Mando, salamat ha. Maraming salamat sa lahat ha. Salamat talaga. Anytime. Lena, salamat ha. Kaya, Mare, wala na kami. Salamat ha. Lena. Uy, Lena, ano ba? Halika na. Mare. Alam niyo, matinding laban na pinagdaanan natin kanina. Sa tagal ko sa serbisyo bilang pulis, ngayon lang ako nakaranas ng ganung inkwentro. Hindi mga ordinaryong tao nakabarilan natin. Sigurado ko, malaking sindikato yan. Buti na lang, tinulungan tayo ng mga tropa natin sa Quiapo. Kung di lahat tayo patay. Tanggol, parang kakambal ka yata ng kamalasan eh. Alam ba na, lahat ng taong dumidikit sa'yo nasisira ang buhay? Katulad ko, nananahimik ang buhay ko kahit wala na ako sa serbisyo. Ano ngayon? Mukhang wanted na rin ako ng mga polis. At malamang, isang araw, hinahanap na rin nila ako. Ang dating, hindi naman po namin gusto na madamay po kayo eh. Pababayaan ko mo ba kayo ngayon? Ayaw tayo sa gitna ng labanan? Alam mo, Tanggol, kanina, sinabihan na kita na gagabiyado tayo sa labanan. Pero anong ginawa mo? Tinuloy mo pa rin. At yung isang tao nakabulagta na, makaawa na sa buhay niya, binaril mo pa rin! Mang Berdeng, kung hindi tinuluyan ni Tanggol yun, sigurado ko isang araw babalikan tayo nun. Malamang pati mga pamilya namin, madamay. Ganun na nga siguro. Ganun na nga siguro. Sige.
Pero hindi titigil ang mga sindikatong yan. Hanggat hindi tayo nahahanap, isipin niyo yan. Rigor, kamusta pakiramdam mo? Napakita na may anak mo. Si Tonggo lang dahil lang kung bakit nasaktan ang buong pamilya natin. Dahil sa pagpasok niya kung saan-saan, hindi na ako magtataka kung miyembro na rin ng sindikato yan. Napulot lang nga ni Tanggol yung droga, di ba? Hindi niya naman sinasadya na mapasa kanya yun eh. Maniwala naman kayo. Wala nang pag-asa magbago yung anak mo. Matatahimik lang ang buhay natin lahat. Kung makukulong yan. Tanggol, paano yan? Malaking gulong ginawa natin at maraming tao na damay. O bakit? Kasalanan ba natin yun? Alam naman natin yung mga tao doon. Lagi nagdadamayan at di nagpapaapi. Kung namatay man yung mga kaibigan natin, hindi naman nila pwedeng sisilan si Tanggol eh. So bakit? Kapag naagrabyado sila, di ba gumaganti na tayo para sa kanila? Ang problema natin ngayon, hindi natin alam kung kailan ulit gaganti yung sindikatong yun. Mukhang tama nga si Mang Berting eh. Nagsisimula pa lang ang laban. Tanggol, paano kayo mga pamilya natin? Itas kaya sila? Huwag kayo mag-alala. Bukas, pupuntahan namin sila para malaman natin kung anong kalagayan nila doon. Kailangan natin maipagkaganti si Greg, Ramon. Hindi pa ngayon, baba. Hindi sa ngayon. Kailangan ko malaman kung ano talaga nangyari. Ano ka ba? Pamilya natin si Greg. Malaki ang natulong niya sa negosyo natin. Alam ko, baba. Alam ko. Pero may bumabagabag sa akin. Kung kailan malapit ko na mahanap ang anak ko, saka sila basta-basta na lang lulusob sa Quiapo nang walang pahintulot ko. Kailangan kong malaman kung ano ang koneksyon ng pagkamatay ni Greg sa paghahanap ko sa anak ko. Boss. Salamat ah. Mukhang malalim ang iniisip ni boss Napasubo na ako sa kanila eh. Ano ibig niyo sabihin? Kapatay na ako kanina eh. Oh. Dati pa naman kayo nakakapatay ng tao Oo nga, pero kung nakakapatay man ako ng tao nun, dahil pinagtatanggol ko lang yung sarili ko bilang isang pulis. Ngayon hindi na ako pulis. So, napandahilan ko. Pati kayo nadadami na sa problema nila, Tanggol. My friend, hindi ko tuloy alam kung tama yung desisyon ko na patirahin ko sila dito eh. Boss, inisi ko muna yung busina. Sige. Ang Berting, alam ko po masama loob niya sa amin.
Lalo na po sa akin. Hindi naman po namin kagustuhan yung nangyari kanina eh. Pero siguro po, tama kayo dahil lagi ho kami sumasabit sa gulo. Baka nga kakambal ko talaga ang kamalasan. Pasensya na rin po kayo sa mga pag-uugali ko ha. Pabigla-bigla ho ako. Bata pa lang po kasi ako. Ganito na ako eh. Alam niyo, natutuwa nga po ako sa inyo dahil nakikita ko pong pagmamalasakit niyo sa akin. Na hindi ko po naranasan yun kahit kailan sa tatay ko. Pero huwag po sana kayong magsawang mangaral sa amin. At kagaya po na sinasabi namin sa inyo, pinapangako po namin na magbabagong buhay na po kami. Tanggol. Nakikita ko naman yun eh. Kaya lang eh. Oh, pasensya mo na kasi minsan kasi naiisip ko kung tama nga ba yung naging desisyon ko na patirahin kayo dito. Ang problema, hindi mo kayo pwede pabayaan. Dahil parang mga anak na rin ang turing ko sa inyo. Kaya nga po sobrang kami nagpapasalamat sa inyo eh. Sana po hayaan niyo kaming bumawi sa inyo. Sinong gumawa nito? Anak po ni si Ramon na nakapatay kay Boss Greg. Pinangangako ko sa'yo. Magbabayad ang sino mang kumuha nito sa'yo. Laban sa mga ganit at sinungaling umanda pagkat nandito na ang ating